Bili ko ako ng dollar. Ang live goods po parang aeroplano yan. Malaking jumbo jet. Open ang pintuan, lahat welcome. Pumasok. But of course, hindi lahat papasok. Lahat ang pangarap mo nasa loob ng aeroplano to. Kayong first timer ang kinakausap ko, if you want to come in, we welcome you. If you don't want, we're still friends. Pero ito sasabihin ko sa iyo, whether you join or not, tutuloy kami. Yung tao nag-invite sa iyo, tutuloy yan. So this plane of opportunity will surely fly, whether you join or not. If I were you, sumakay ka na para sama-sama natin makuha yung mga pangarap. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga, world, universe, Philippines, and Canada, of course, and sa lahat man ng panig ng mundo. Dito na naman po tayo sa isang masayang Sunday. Pasensya na sa konting delay kasi meron kaming time change, so medyo nalito ako sa oras. Ayan, so nakikita nyo naman, meron tayong very special guest again. Makikilala natin siya later. At marami tayong matutunan sa kanya for sure. So kung mga taga-Live Good kayo, i-share nyo na to sa inyong mga group. Mag-comments lang kayo. And marami tayong learnings na nakaabang para sa atin today. So pakilala po muna tayo. Ako po si Arnold Pelipada from Camber River, British Columbia, Canada. Casino worker, food counter attendant, and a proud Live Good affiliate. So, kasama po natin. Hello everyone! Ako po si Ira Alejo. Nandito po ako ngayon sa Winnipeg, Manitoba, Canada. And ako po ay originally from the Philippines po. Architect po ako doon. And here in Canada, I'm a CAD technician and also a proud Live Good affiliate. At papakilala ko ang aming magandang coach. Yeah. Yun. Coach. Hello. Muli po, Sigrid Castillo po na bumabati po sa inyo ng isang magandang or mapagpalang Sunday ng umaga at ng gabi. So, nandito po ako dito sa beautiful city ng Prague sa Central Europe. Isa po akong engineer as my full-time job at tulad ng lahat hindi naman lahat, mostly ng nasa abroad, merong sideline. At ang sideline ko ay ang Live Good. So, isa po akong affiliate ng Live Good at I'm doing it part-time. So, tonight po, or today, excited ako na naman magpakilala ng guest natin. So, yung guest natin, konti lang yung alam din ko sa kanya. Galing siya sa isang lugar na magagaling magluto. So, siguro passion din niya yung magluto. So, saan yun? Coach A. So, Pampanga. Yes. So, he hails from Pampanga. So, parang siya, a very positive person. That's why siguro kaya naging platinum na kaagad siya. So, siguro siya na lang magkwento. Without further ado, pakilala ko po natin si Nicolaine Perez. Pasok, Coach. Coach Nix, magandang umaga. Hi, Coach. Good morning po sa inyo. And una, thank you kay Lord kasi binigyan niya tayo ng privilege na makapag-share ng ng experience natin dito. And thank you kasi isa po ako sa na-invite niyo na guest, Coach Arnold, Coach Ira, and Coach Sigrid. So, yun, parang kinakabahan ako dahil first time ko mag-live na ganito. Mostly kasi pag kasi ako nag-send ng video sa Facebook, marami ng edit yun Pero ito, talagang literal na live. Yeah. Kaya nga yun nakakatawa din kasi medyo marami rin kaming nai-introduce sa ganitong klaseng platform. Although kasi yung tao sanay sa Zoom and alam mo yun, yung parang may mga private meeting, ganyan. But this time, ginagamit namin yung live or yung StreamYard tas live diretso kasi para, alam mo yun, minsan kasi pag no filter na rin. Pero mas lumalabas din minsan kasi yung kung ano yung talagang gusto mong sabihin. Minsan nakakalimutan mo na naka-live ka pala. So, you can be emotional, you can be parang vulnerable tayo lahat dito. But yun, so alam kong hindi ka makakabahan dito, Coach Nix, kasi kwentuhan lang naman tayo. Yes, Coach. Medyo sanay naman na sa kwentuhan, Coach. Ayan.
And excited kasi, actually hindi ko alam na taga Pampanga ka. Pero nakatira kasi ako sa Pampanga din. Doon ako naka-base. Pero originally from Caloocan ako. Although my mom is Bisaya and yung tatay ko is Tagalog. Pero lumaki sa Caloocan. Pero matagal na rin ako sa Pampanga. So it's... Tapos nasa Canada ka ngayon. yan, sa Canada. So hopefully pag uwi ka sa Pilipinas ay mamit ko si Coach Nix in person. But for now, kwentuhan muna tayo virtual. So marami tayong matutunan kay Coach Nix. Bakit? Kasi grabe yung kung bibisitahin niyo yung kanyang Facebook page. Iba. Talagang malaman, inspirational. Marami ka talagang matututunan. Pagdating sa life and sa business. So, yon. So, Coach Nix, kilalanin ka po namin kasama ng mga audience natin. Sino ba si Coach Nix? Okay. Mukhang yan ba yung first question natin, guys? Yan na yun. Coach, Yan yung Parang una ano lang natin yun, pagkukwentuhan. Actually, ayun, tama yung nabanggit nyo kanina, Coach, taga Pampanga tayo, pagka Pampanga, manyaman magluto. Ayan. So actually, Coach, magaling din ako magluto kasi when I was tawag dito ng high school kasi, nagpa-part-time na ako sa isang karinderya. So doon ako na-involved magluto. So, yun, hanggang sa church din namin, ako po yung cook nila before nung wala pa ako sa ganitong business. Yes, oo. Yan. So, anyway, sino ba si Coach Nix? So, ako po, galing po ako sa mahirap na buhay, no? 14 kaming magkakapatid. 'Di ba? 14. Bahog pa yung father ko diyan. 'Di ba? So, kaway-kaway sa mga nakikinig dito na mas madami pa sa amin. So, parang 14 kaming yung magkakapatid. ano, So, yun, 14 po kami magkakapatid. Tapos, pangalawa po akong bunso. Yan. So, actually, yung pong pinaka-bunso namin, sad to say, sa hirap po ng buhay namin, napaampon po ng father ko. Okay? So, actually, nung nalaman ko yun, siyempre medyo may question sa akin, bakit nagawa ng father ko yun. Pero nung nakwento sa akin ng mga kapatid ko na, alam mo yun, nung 1 year old pa yata o 2 years old, ang dinidede namin yun, yung pinakulong, bigas. Bigas? Anong tawag doon? May tawag. Yun. Yun yung... So, yun yung dinidede namin nung bunso namin noon. So, siguro, ayaw makita ng father ko na nahihirapan yung bunso namin. So, hanggang sa napaampon. Actually, dapat, pati ako ipapaampon ako doon sa ninang ko, sabi ng kapatid namin. Pero ang ginawa ng mga kapatid ko, sila na po yung nag-alaga sa akin. Kaya ako po, sa murang edad ko, elementary pa lang, from elementary, nag-work na ako. Okay, so ang ginagawa ko, pagka nasa school ako, after ng school, pupunta ako sa mga classmate ko na may kaya. Diba? So, ang gagawin ko, experience ko, magdamo doon sa bahay ng mga classmate ko ng elementary. So, ang ginagawa ko, pagka, hindi ako humihingi ng kapalit, pero alam ko na, expect ko na bibigyan ako. So, yung binibigay na pera sa akin, yun yung ginagamit ko na pang baon. Diba? So, elementary pa lang, na-experience ko na mag-construction, tapos, nangalakal din ako actually. So, ang dami kong ginawang trabaho. Bakit? Kasi, sa 14 kami magkakapatid, so yung pinakabunso, parang hindi rin yata siya nakapagtapos. Pero sa 14 kami, isa lang po yung nakapag-high school. Sa sobrang hirap ng buhay namin. Diba? So, ang thinking ko, pag hindi ako gumawa ng paraan, so sabi ko, baka hindi ako makapagtapos kahit elementary lang. So, yun po yung kwento. Kaya ang ginawa ko noon, elementary pa lang ako. Talagang ang dami ko ng pinasukang trabaho. Tapos hanggang mag-high school, so high school naman, nagko-construction worker din ako after ng school. Tapos nagtrabaho ako sa isang fast food chain. Di ba? Tapos pagka day off ko sa fast food chain, ang ginagawa ko, nag-uugas ako ng plato sa isang karinderya. So ang sahod ko noon nung high school, nasa 40 pesos. 40 pesos lang noon. Oo. So ang binibigyan kami ng ulam, yung hindi na benta.
So yun yung inuuwi ko sa bahay naman Mhm. para, alam mo yun, yun yung pang dinner namin. Tapos ang ginagawa ko pa noon, kinabukasan yung natirang ulam, gagawin ko, babaunin ko pa yun sa high school, sa school namin. So, yun, hanggang naitawid ko naman yung high school, pero nung college, sabi ko, kung naitawid ko yung elementary, naitawid ko yung high school, siguro sabi ko, kaya kong itawid yung yung college ko. Di ba? So, pero grabe, nung nakapag-college na ako, kasi kinuha ko as accountant eh. So, since pinapaaral ko yung sarili ko, medyo na-pressure ako dun sa sa gastos. Sobrang laki na. Unlike nung high school, medyo kaya ko pa, no? Tapos, ang laki ng gastos, siyempre, pinapaaral ko yung sarili ko. Hindi ko na nakayanan yung mga SEM na binabayaran. Ang daming binabayaran noon. Tapos, kulang yung sinasahod ko. Tapos, nagkapatong-patong yung stress. So, sabi ko, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang magtrabaho muna. Tapos, kailangan ko mag-ipon para ano mo yon, matuloy ko yung ang pag-aaral ko. So, ako gustong-gusto kong gustong-gusto kong makapagtapos ng pag-aaral kasi gusto kong tulungan yung family ko. 'Di ba? So, nakita ko yung, kumbaga, sabi ko nga po kanina, bata pa lang ako, namulat na ako sa hirap ng buhay. So, yun po, fast forward natin. Nung ako nagtrabaho, akala ko makakaipon ako. 'Di ba? So, yun pala, ang hirap tama, meron pala ako naipon, coach, madami. Kaso puro payslip yung naipon ko, hindi pera. Oo. Lumalabas So, lang. So, yun, coach, hanggang 4 years, 5 years ako nag-work noon. Ang plan ko mag-ipon pero hindi ako nakapag-ipon. Yun. So, Ayun. Well, salamat sa pag-share. Actually, minsan kasi hindi rin madaling balikan yung mga experience natin eh. Pero para sa mga taong napaka-positibo, magandang sinishare din yan kasi marami ang na kasi 'di ba yung parang yun yung mga pinagdaanan natin, yun yung parang tinapakan natin kung nasaan tayo ngayon. And thank you for sharing yung mga moments na yun, Coach Nix. At ngayon medyo nakilala ka namin ng konti dahil doon. Actually hindi konti eh, kasi malaking part yan ng life mo. So mas nakilala ka namin na kung bakit napakasipag mo, it's because yung naging sitwasyon mo. So, but again, sabi nga nila, hindi naman yung sitwasyon natin yung magiging reason kung bakit magstay tayo dun sa sitwasyon na ayaw natin. So tayo mismo yung gagawa ng paraan ayan. para mabago yun. But bago natin ulit kilalanin or magtanong tayo ng mga questions kay Coach Nix, bumabaha ng likes and viewers actually. So thank you sa mga viewers na pumasok ngayon. I'm pretty sure sa group ni Coach Nix to. Pero magbati tayo sa mga nasa comment section. Hello kay Tita Mila. Good morning, everyone. Hi, Watching Tita. from Martina. Hello. Hello Hello. po. Hi to Coach Nix. And good morning, Sir Ray from US. Ayan. So baka may mga comments ako na hindi nakikita sa side ko sa mga Facebook nyo kung gusto nyo pong i-shoutout. Coach Nix, gusto mong bumati sa mga viewers mo sa Facebook bago tayo tumuloy? Okay. Thank you, coach. Shout out sa mga sa mga viewers natin sa Facebook, no? So actually, kung babalikan niyo po yung Facebook ko, first time ko nag-live. Okay, so dati wala akong maalalang nag-live ako eh. Ito lang talaga yung first time ko sa buong buhay ko na mag-live sa Facebook. Thank you. Kaya, so, yun, shout out po sa inyo and sa team ko kung meron ditong mga nakapag-attend. Kasi yung iba, may kanya-kanya silang Zoom. So, good evening sa inyo, mga coach. Yan. So, yan. So, yeah, again, feel free to share. Live tayo sa mga kanya-kanya namin Facebook pages and sa YouTube ko. Live din tayo. And tuloy-tuloy tayo. So nakilala natin si Coach Nix, yung background niya sa family. And nabanggit na natin na taga Pampanga siya. Ang gusto ko lang malaman din, Coach Nix, kamusta naman na ngayon ang life? Ayun. So, actually, coach, tawag dito. Parang parang gusto ko ituloy yung paano ba ako na-involve sa networking eh.
So Sige, anyway, sige, coach, sige. kumbaga sagutin ko muna coach itong ano mo, itong tawag dito. Anong question mo? Kumusta yung life ko? Kamusta yung life? Kasi yung life mo ngayon, duduktong Mm. yan sa kung paano ka, ano na Okay. So, actually, coach, thank you sa second question. Ngayon, sobrang thankful ako sa Hire Creator, pangalawa sa Live Good. Kasi coach, last year, galing ako sa isang kumpanya na actually, okay naman yung company na yon. Sobrang thankful ako doon. Lalo na yung taong nagpasok sa akin doon. Marami ako natutunan. Pero sa akin kasi coach, marami na akong mga networking na pinanggalingan. Okay, so halos yung mga pinanggalingan ko, mga nagsara po sila. Okay, so kilala ko po yung sarili ko. Okay, sa lahat ng mga nanonood din dito. Okay, way back, I'm doing network marketing for the past 8 years na. Consistent. Full time. Okay. Full time. Full time yan. So ako, halos sa lahat ng, hindi naman lahat, siguro basta halos ng mga company na pinasukan ko, pag ako, yung first 6 months ko to 1 year, imposibleng hindi ako kikita. Okay, imposibleng hindi ako kikita ng 6 digits. Okay, sa mga past company ko. So, kumbaga, ayan, na-experience ko kumita ng malaki sa mga past company ko. That's why, nung last year, nung last company na pinasukan ko, bago tong si Live Good, so sabi ko parang, ano ba, may problem ba sa akin? Kasi 6 months, pero ito pala yung kinita ko. So, hanggang sa yun, nagpray kay Lord. Tapos, bigla, nung isang araw, last year, nakita ko sa Facebook, nag-scroll ako, nakita ko yung Live Good. Okay, so nakita ko yung Live Good. So, nakita ko sa Facebook, pumunta ako ng YouTube, nakita ko yung ano ni Coach Fernan. So, sabi ko, Lord, ito na yung matagal ko nang hinihintay na company. So, alam ng mga leader ko yan. Sila Coach Peter, shout out. Sila Coach Arnel, yung mga downline ko sa previous company ko. Nung nakita ko, inaral ko siya, sabi ko, napaka-the best nito. After ko siyang maaral, coach, nakita ko siya alas 12 ng madaling araw. Pinanood ko ng 2 beses. Siguro natapos ako ng mga 3 o'clock yata yun. Yung kay Coach Fernan. After nun, coach, hindi na ako natulog. Okay, hindi na ako natulog. Bakit? After ko siya panoorin, okay, gumawa na ako ng sarili kong presentation. Kung paano ko siya ipipresent ng mabilis. Tapos nag-goal set na ako sa sarili ko. Paano ko may hit tong silver, paano ko may hit tong gold, ng platinum. So natulog na ako noon mga 7 a.m. Okay, 7 a.m. Tapos nagising ako ng 9 a.m. Tapos nagpa-print na agad ako ng clear book. So wala pa ako ng iPad. Okay, nagpa-print ako ng clear book lang yung gamit ko noon kasi coach, last year talagang dapang-dapa ako. Okay, so as in talagang, kasi yung past company ko, hindi nga ako kumita doon, tapos full-time ako. So naubos yung lahat, di ba? To the point na yung iPad ko dati, na-dispose. So, nung nag-Live Good ako, nagpa-print ako ng clear book, doon lang ako nag-start. So, nag-goal set ako, paano ko makukuha yung silver, ng gold, platinum, sabi ko nga po kanina. So, ayun, thank you naman ako kay Lord kasi nakuha po natin yung silver ng 2 weeks, tapos 1 month yung gold, 1.5 month yung gold, tapos 3 months po, na-hit po natin yung platinum. Then, 10 months po, so sa 10 months po, na-hit po natin yung 7 digits total income, 10 months. So, na-post ko po yan sa Facebook. Pero ano po yun, total income po ng family ko. So, parang sa pinaka-main account ko, konting parang I think this coming December mapapasama na tayo sa 1 star. Kasi ang kinukuha na 1 star, 'di ba? Yung main account kay Coach Fernan sa DMW. So, iyon coach, right now, sobrang thankful naman ako kay Lord kasi sobrang ibang-iba na po yung buhay natin ngayon. So masasabi kong hindi ako sobrang successful. Pero kung i-compare ko yung life ko last year and mga previous life ko nung mga taon na lumipas, masasabi ko pong sobrang laki po ng na-improve sa akin. And yun po, dahil po yun kay Lord, siyempre, and kay Live Good. At ang ano ko, siyang masarap sa pakiramdam, siyempre, sabi nga,
masarap sa pakiramdam yung kumikita ka, pero wala nang mas sasarap sa pakiramdam yung alam mong meron kang mga natulungan din na kumita at nabago yung buhay. So, yun, kumbaga, hindi lang po ako yung kumita ng 7 digits. Di ba? So, may mga leaders ako dito, hindi ko na isa-shout out. Alam na nila yan, na kumita po sila ng 7 digits kasi mas nauna silang nag-platinum sa akin. Di ba? Kumbaga, right now, okay na po yung life nila. So, yun po yung masarap na pakiramdam. Hindi lang po ako yung nagkaroon ng resulta, kundi marami po sa team ko. Ang galing. Ang galing nun. So marami bumaba tayo ng likes and comments pa rin. So sabi ni si Sir, nakabagtad yung pangalan. So Coach Nix, I'm proud of you. Shout out to and si Kenner Lapus, proud of you, bro. Oh, And, yeah. shout out. Ano yan? Yan po yung ano ko, nanggugupit sa akin. Oh, Si wow. Brother Kenner. And then sa mga nagtatag, watching from Saudi, hello, Coach Shirley. Hello, Shirley. Coach Steve, Coach ayan, si Coach Steve, Steve ayan. yan. Special din natin yan. Hello, ang dami. Ayan. Ay, Watching nanonood yung isa from ko. Ryan, Coach Steve. Nakita ko si Coach Yes. Papa Joe. Shout out. Isa po sa gold rank natin na leader. Hello Nakita ko po. yung Hello pangalan po. dito. Yes. Yung ibang comments hindi nag-show up sa akin gawa ng maraming naka-connect na accounts, but yan, i-ano nyo lang po, i-cut nyo lang po ako, tapos kung gusto nyo i-shoutout, tuloy-tuloy lang po. Yan, meron kasi akong tanong kanina, pero paunahin ko muna si Coach I or si Coach Green bago ko ibato yung tanong ko. May question kayo, coaches? Ako, ano lang muna. Curious lang, kailan ka nag-start, Coach Nix? Mag-network. Kung di last year. Hindi, dito sa Ligod. Kung di last year, this year ka nag-start? Last year, Coach, July 22, 2023. Last year lang. Oh, Yes. last year. Nauna pa kami sa Nauna pa kami. Ang galing, ang galing. So, actually, Coach, ito sa lahat ng mga nakikinig right now sa live namin, huwag po kayong ma-confuse sa mga nakikita nyong mga coach o yung mga nagkakaresulta sa network marketing, okay, in general or sa Live Good. Kasi, sabi nga, don't compare your journey sa journey ng iba. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng time. Sabi nga, 'di ba? Yung time ni Lord magkaiba sa time mo. 'Di ba? So, ako po, kaya po ako nagkaroon ng resulta, 8 years na po ako nagne-network. 8 years na consistent at ang dami ko na pong pinagdaanan. Kasi lagi ko pong tinuturo sa mga gina-guide ko. Actually, maraming mga may mga maling turo 'di ba? Kasi yung iba hindi nila tinuturo na kaya naging diamond 'yan, kaya nag-platinum 'yan, kaya pagsalpak niyan, ganito agad ang kinita niyan. Kasi kung babalikan mo, ilang years na ba siyang nag-network? Muna 'yun 'di ba? So, marami na siyang experience, marami na siyang mga pinagdaanan. Tapos pangalawa, 'di ba? Ano 'yan, kumbaga marami na siyang mga skills na natutunan. Kung ikaw ngayon nakikinig, 1 year ka pa lang, 'di ba? 6 months ka pa lang, huwag mo masyadong baka kasi pag kinompare mo yung result mo sa result ng mga nauna, baka ma-burn out ka. Okay? Baka ang mangyari sa iyo, feeling mo maling journey yung pinasukan mo. Bakit isang taon ka na walang nangyayari sa iyo? Guys, pansinin mo, lahat ng mga diamond rank sa company natin, years, 8 years, 10 years, 28 years, di ba? 15 years ang experience nila, guys, bago sila nakapunta sa kung ano man yung meron sila ngayon. Okay? Pero ikaw, kung nagsisimula ka pa lang, huwag mo masyadong, huwag ka masyadong nakatingin doon sa pinaka-end result. Pero I'm not saying, hindi ko sinasabing bago ka pa lang, 1 taon ka pa lang nag-network, for example, or 2 taon ka, hindi mo na kayang mag-platinum, hindi mo na kayang kumita o makuha yung goals mo sa company natin. So, hindi po siya ganun. Kasi depende kung gaano ka kasipag, diba? Gaano ka kasipag, gaano ka consistent, ka-focus sa Live Good. Diba? So, mas lalagpasan mo yung isang networker na matagal na nagne-network na tamad, na walang focus, na hindi consistent. Pero kung ikaw, kahit bago ka pa lang, pero pag consistent ka,
pag focus ka sa ginagawa mo, talagang dedicated ka sa ginagawa mo dito sa company natin, believe me, kaya mo lagpasan kahit matagal na nag-network. Yes. So, yun. Agree. Agree ako doon. May kanya-kanya tayong, sabi mo kanina, nabanggit mo yung time. Yung time natin, yung time talaga ni Lord yung mangyayari. And yung kung paano mo siya gagawin, 'di ba? Kaya naniniwala ako na yun nga, kung talagang time mo na tapos sama mo ng hard work, magpe-pay off naman yan. May add lang din ako diyan, Coach. Sige po. Kasi parang kung si Live Good yung una nilang nakita, 'di ba? Ang swerte na nila kasi si Live Good yung nakita nila. Hindi na nila kailangan gumastos ng malaki. Kung nakita nila yung mga previous company na nakita natin, 'di ba? Na ang sakit sa ulo, yung mga gastos and all. Pero kung si Live Good yung unang nakita nila, super swerte. Kaya wala Sobra, silang talo oo. kay Live Good. Lalo na, Ayun. Coach, pagka na-experience nila yung na-experience natin. Kasi ako, first company ko, 1 year nagsara after makapag-create ng team. Second company ko, 1 year and 3 months yata nagsara. Di ba? Third company ko, Oo. nakapag-build ulit tayo ng momentum. Kaso, tinamaan tayo ng pandemic. Oh, yan. Oh. Yes. Tapos, na-experience din natin, Coach, magtayo ng sariling network company. Oh. Networking. Naging po tayo, naging VP for marketing. Sa training po tayo naka-assign sa sales. So, Nice. sad to say, ang goal ng may-ari doon is mang-scam talaga. Ay. Okay, kaya actually sobrang kaya nga sa Pilipinas pag sinabing network marketing, sira yung network marketing, 'di ba? Pero pagka sinabi like sa Amerika, pag sinabi mong network marketing, profession siya, nirerespeto siya, binavalue siya. 'Di ba? So ang dami sa Pilipinas. Okay? So guys, hindi ko sinasabi to para nilalahat ko yung network marketing. Meron naman talagang maganda, like itong si Live Good, pero merong mga network marketing na dinesign na tinayo yan para meron lang silang sales na kinukuha. Okay, like yung past company ko, siguro na-reach namin yung, I think, mga 7 million, 5 million pataas. So after nun, nagsara na. So sabi daw, nalugi. Pero sabi ko, paano malulugi? Wala naman masyadong binibigay na payout, delay. Tapos yung products, delay din. So saan napunta yung pera? Kaya sa lahat po ng mga mga nakikinig dito, bago nyo po pasukin ang isang company, ang network marketing, 'di ba? Dapat meron ka munang kino-consider diyan. Okay? So, hindi ko sinasabi na porque live ako, sa akin ka na sumali sa kumpanya ko. Okay? Ang sinasabi ko dito is tignan mo, marami naman diyan, marami namang network marketing. Tignan mo lang kung gaano ka legit, 'di ba? Mayroon tayong mga kino-consider diyan like yung company background, yung products, yung legalities. Dapat nakikita mo yung pinaka-CEO. Yes. So, dapat kino-consider mo yan bago mo talaga trabahuin or pasukin para at least hindi masira yung pangalan mo. Sa akin, Coach, sa akin, may siyempre, hindi natin maiiwasan na kapag nagsara yung kumpanya dahil tayo yung umaarap sa tao, so masisira yung pangalan natin. Totoo. Di ba? Pero, siyempre, alam naman natin na ang kumpanya yung nagkaroon ng problema, hindi naman tayo. Kaya, yun, thankful naman ako kay Lord kasi kahit papaano hindi tayo na burn out sa network marketing. Yun. Siguro, Coach, siguro kung hindi ako kumita siguro sa mga previous company ko kasi parang 4 yung mga naano ko na kumpanya. Siguro kung hindi ako kumita sa first company ko, baka hindi na ako nakatawid sa second company. Kasi baka na rin ako, na-disappoint na rin ako. So buti na lang kumita tayo. Kaya yung hope, yung vision, yung pangako ng network marketing talagang nakita ko talaga siya, na-experience ko. Kaya kahit anong kumpanya na napagsasarahan tayo, nagkakaroon tayo ng problem pero hindi pa rin tayo tumigil sa ganitong industry. Yeah, totoo yan. Naalala ko nung sinabi mo yan, naalala ko yung isang inspiration din namin dito sa Live Good. Tsaka sa previous company namin, si Coach Lani. Hindi naman laging tayo yung mali. Baka mali yung company talaga. Pero kung tayo yung intention natin or kung naintindihan natin yung value ng network marketing,
At nakita natin yung importansya niya sa magiging buhay natin. Tsaka maganda yung intention natin sa tao. Mali man yung company na mapasukan natin, hindi tayo agad masisira kasi maghahanap tayo ng tamang company na pwede nating sabayan. And we're so blessed na nandito tayo ngayon sa Linggo. And Coach Sigrid, may Oo. I-relate ko lang mula doon sa kwento niya nung una, natutuwa ako kay Coach Nix kasi very open niyang ikinuwento sa atin yung buhay niya kahit personal niya, di ba? So yung question ko lang, yung sa tindi ng mga pinagdaanan mo nung bata ka pa, paano ka napunta doon sa network marketing na industry, hindi sa LiveGood, kundi doon sa industry? Kasi yung para yun yung na mismong parte ng kwento mo eh. Paano ka napunta doon? Coach. So actually, ang network marketing, ano pa lang ako, high school pa lang ako, na-invite na ako eh. Na-invite na ako ng yung mga local company sa Pilipinas. Kaso, ang goal ko noon, Coach, is makapagtapos ng pag-aaral. 'Di ba? So, ang goal ko lang noon is pumasok. Kaya kahit nakakapag-attend ako ng seminar, hindi ko siya pinapansin. Actually, negative ako eh. So, meron pa nga, madalas nakikita natin na nakakabili daw ng kotse, na naglalabas ng ganong kalaking cheque, tapos nakakabili ng bahay. So, hindi ako naniniwala doon. Actually, negative talaga ako. Pero, fast forward po natin, sabi ko nga, nung ako po, huminto ako sa pag-aaral, tapos ang nangyari, nagtrabaho na lang ako. Ang goal ko na makapag-ipon, pero since hindi ako nakapag-ipon, nakalimutan ko na po yung goal ko na makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ko yung family ko. So, ang ginawa ko, nag-ano na lang ako kung ano yung typical na nag-enjoy na lang pagka weekends, pag walang trabaho. Literal po, nakalimutan ko na po yung pangarap ko. Pero isang araw po, ang nagpabalik sa akin sa pangarap ko nung nakita ko po yung father ko. So, nung pag-uwi ko po galing work, nakita ko po yung father ko doon sa kwarto niya na tulog. Guys, ito sa mga nakikinig sa live namin, tignan mo yung parents mo, pagmasdan mo pag sila tulog. Doon mo makikita kung sila pagod na ba sila, kung sila ano mo yung pakiramdam nila kasi guys ako nakita ko yung never ko makalimutan yung itsura ng father ko. Na alam mo yun yung talagang stress, pagod na pagod. Yung gabi na yon para akong binuhusan ng malamig na tubig na pinaghalong mainit. Kasi sabi ko, parang may bumulong sa akin na, next, yung father mo, 60 plus na. Yung father mo, di ba, that time, nag-work pa rin po siya. So, nag-work pa rin, nagsisipag pa rin. So, sabi ko, nga, no. Ano bang nangyari sa akin? Kasi ang goal ko, tulungan yung father ko, tulungan yung family ko, pero bakit ganun yung nangyari? Hanggang napaupo po ako, tapos doon po ako umiyak. Umiyak ako, tapos sabi ko, Lord, pasensya na po, nakalimutan ko po yung goal ko, 'di ba? Ang ginawa ko po noon, nagpray ako ng opportunity. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng opportunity, kahit hindi ko po kayang tapusin yung pag-aaral ko, kahit ito po yung sitwasyon ko, talagang kaya ko pa pong ituloy yung pangarap ko at tulungan yung pamilya ko. So gabi-gabi po, Coach, ako nagpe-pray noon. So nung gabi-gabi po ako nagpe-pray, tapos ang nangyari doon, Coach, tawag dito, nag-resign ako sa past company ko sa factory dito sa Pampanga, yung Superl. Okay? Actually bago ako nag-resign, nag-ipon ako ng nasa 40,000. Kasi ang plano ko mag-abroad. Kasi yun po yung nasabi sa akin na parang isa sa way para matulungan mo yung pamilya mo. Nung nakapag-ipon po ako ng 40,000, dali-dali po ako talagang nag-resign. Tapos pinagmalaki ko po sa mga operator ko noon na magkukuria ako. So plano ko pong mag-Korea noon. So yun. So fast forward po natin, isang buwan ako nag-aral, naubos yung ipon ko. Tapos dumating po sa point na exam na sa Manila. So exam na sa Manila, tapos bumagsak ako. So yung time na yon, guitarist po ako sa isang church namin dito sa Pampanga.
Ako po yung nagigitara. So yung church na yon, actually stranger lang po ako. So dati nag-church po ako sa His Life dito sa Pampanga, pero medyo malayo po siya. Kaya naghanap ako ng church na mas malapit sa amin. So sakto naman yung church na yon, wala silang guitarist. Nataon, nag-attend ako doon, parang will ni Lord na ako yung pinadala para mag-gitara sa music team. So sabi ko, naisip ko na talagang coach, talagang alam mo yung gabi na yon na nakita ko yung pangalan ko, bagsak. Siguro yung kapitbahay namin, kahit siguro pang 10 kapitbahay namin, maririnig yung iyak ko. Sa sobrang sakit. Kasi parang yun na nga yung ko, inaasahan kong tutupad sa pangarap ko. Last card na lang sa Oo. So, kinabukasan, nag-church ako. Nag-pray ako, sabi ko, that time, coach, sakto, practice namin sa music team. So, nakaupo ko doon sa likod, habang inintay ko yung mga kasama ko sa music team. Biglang, sabi ko, wait lang, paano pag ako pumasa? Tapos, nakapag-ibang bansa ako, sino ang magigitara nila dito sa church? So, sabi ko, okay, kaya siguro ako bumagsak. Kasi may purpose ako, kasi kaya ako pinadala dito. Kasi ako yung magiging, hindi mabubuo yung music team pag walang guitarist. So sabi ko, Lord, baka ito yung purpose, bakit ako bumagsak? Tapos doon na po ako sabi ko, Lord, baka meron kang nakalaan na para sa akin. Alam niyo, coach, sa mga nakikinig dito, after 2 weeks ata o 3 weeks, may isang total stranger na nag-gym na, nag-share sa akin ng network marketing na hindi ko siya kakilala. Okay? So negative ako sa networking Nung in-approach na ako, talagang sinabi niya sa akin ng network marketing, walang company background, walang company na pinakita sa akin. Basta sinabi niya lang sa akin na ito maganda, ganito ganyan. Sabi niya bukas mag-attend ka sa McDo. Sa McDo sa Angeles City. Ano po 'yun? June 3 ng 5 PM. June 3, so bago birthday ko. So, yung gabing pinakita niya po sa akin, yung network marketing, so shout out sa'yo. Thankful ako kahit, so ituloy ko muna kwento ko. So yung coach, yung gabi na yon, wala siyang pinakita sa akin company, products, etc. Pag uwi ko, umanap na agad ako ng paraan. Okay, so wala akong pera, naubos yung ipon ko sa kakaaral, inutang ko lang po. Kinabukasan, pagpunta ko sa seminar, hindi ko pa naririnig yung speaker, nagbabayad na po ako. Bakit? Ang mindset ko, yung gabi na yon na pinakita sa akin ng total stranger, sabi ko, Lord, eto na po ba yung pinagpipray ko? So, yun lang yung pinahawakan ko Kaya ako naniniwala ako, coach, doon sa salitang, doon sa timing, na lahat tayo may kanya-kanyang timing. Kaya hindi naman porke lahat ng mga nakakausap mo ngayon, sa network marketing, ayaw nila. Baka nagkataon lang na nag-enjoy pa sila sa ginagawa nila, sa work nila, parang ganon. So, well anyway, balik tayo dun sa story ko. Ayun po. After yung araw na yon, nag-join po ako. Tapos, ayun lang po yung medyo nakakalungkot kasi after 2 weeks o 3 weeks, nawala po yung nagpasali sa akin. Totally parang nawala talaga. So, ito, alam niya to kung nakikinig siya ngayon sa Facebook ko. Maraming gabi akong pumupunta sa bahay nila, coach. Bakit? Kasi new blood ako Inutang ko yung pera, hindi ko alam. Hindi ko pa nga nabebenta. Alam mo yon, tapos hindi ko alam paano bayaran yung pinangpuhunan ko. So, alam mo yon, gabi, siguro sa isang week, 3-4 akong pumupunta sa bahay nila, kumakatok talaga ako, coach. Kasi gusto ko magpaturo, hindi ko alam kung sinong nalapitan ko Dumating sa alam niyo, coach, yung hindi ko makalimutan to Isang gabi, lumabas sa gate. Alam niyo, sabi niya sa akin, wag ka na babalik dito. Apply mo yun, dali. Yun po yung nagpasali sa akin. Sabi na, wag ka na babalik dito, ganyan. Daming sinabi. Alam mo, coach, sabi ko, parang gumuho yung mundo ko Sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Kasi, coach, yung company na sinalihan ko na yon, sakto, pa lang yun, coach, kaka-open pa lang.
So hindi pa siya naglo-launch Mm. sa Pampanga. So yung upline ko na yon, meron siyang isang upline pa na hindi ko kakilala. Tapos ang direct na nung pangalawang upline ko, yung BOD na o yung company owner. So after nun, coach, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pag uwi ko, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, alam ko ito yung binigay mo sa akin na opportunity eh. So, sakto nun, coach, meron kaming date ng mga seminar sa Pampanga. Ang ginawa ko lang, coach, nag-a-attend ako ng training. Tapos, yun na, coach, ang dami ko ng pinagdaanan. Pero, actually, na-experience ko matulog sa labas, na-experience kong banana lang yung kainin ko ng isang buong araw. Basta ang dami kong hirap na pinagdaanan. Pero, coach, never ako nag-give up. Bakit? Doon ko naintindihan na dapat lahat tayo, kailangan nating pasalamatan yung mga nangyayari sa atin, either negative or positive yan. Bakit? Kasi ang nagpatibay sa akin, nung ako elementary, high school, college, ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Kaya yung ako nag-network, nag-attend ako ng training sa Baguio, sa Manila, inuutang ko lang yung pamasahe ko, nagpo-flyers ako ng buong araw, pag uwi ko, walang makain, di ba? Nagugutom ako sa labas. Hindi ko po yan parang sabi ko, mas worse pa nga yung pinagdaanan ko dito eh. Mm. So since po marami na akong pinagdaanan ng hirap sa buhay before, yung pinagdaanan ko sa network, yes, mahirap siya sa mga hindi sanay. Pero dahil na-experience ko na yon dati, parang sabi ko parang normal na lang siya. Mm. Kaya siguro, coach, kung hindi ko siguro na-experience yung hirap ng buhay nung ako nag-aaral, siguro baka ngayon ako sa Live Good. Kaya guys, sa mga nandito, sa mga nakikinig right now sa live namin, kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, kung nasa dapang-dapa ka, walang-wala ka na, marami kang utang, di ba? Kailangan mong pasalamatan yan. Bakit? Kasi nire-ready ka lang ng higher creator doon sa goal na hinihingi mo sa kanya. Kasi para sa akin, based on my experience, bago niya ibigay sa atin yung hinihingi natin, ipiprepare niya muna tayo doon sa inihingi natin. Para kapag nakuha na natin yan, kaya na natin siyang i-handle. Bakit? Kasi meron na tayong experience. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, marami kang struggle o challenges, problem na pinagdadaanan, believe me, hindi ka pinapahirapan. Nasa tamang opportunity ka. Kaya mo na-experience yan kasi the moment na lagpasan mo yan, doon na ibibigay sa'yo ng higher creator kung ano man yung pinagpipray mo. Gaya ng nangyari sa akin. Yes. Amen. Totoo yan. Okay. Nung habang nakikinig ako sa Coach Nix, totoo yan. Kasi parang yung hirap, parang naging na-normalize na. Kaya sabi ko, parang naisip mo, parang mahirapan pa ba ako eh. Diba? Parang madali na nga yan kasi yung sitwasyon na pinagdaanan mo, mahirap na. Kaya siguro, marami yung mga sumusubok na merong reason sila bakit sila nagtatry sa network marketing. Tapos mahirapan lang konti, ayaw na. Kasi baka hindi ganun ka-solid yung reason nila bakit nila ginagawa yung opportunity. Tapos parang ma-reject lang ng isang beses, ayaw na. In-invite lang yung best friend, umayaw, ayaw na. Yung mga ganun. Parang nahirapan lang sa konting technicality ng negosyo, ayaw na. Ang daming reason kung bakit nila inaayawan. Kasi siguro dahil hindi ganun katindi yung passion, yung fire. And I'm pretty sure maraming nakaka-relate sa kwento ni Coach Nix. Kaya naman bumabaha tayo ng views and likes. Yeah, so thank Coach, you sa inyo. batin lang ako. Batin lang ako. Kaya Coach lagi nating naririnig yung deepest why. Yung dahilan bakit natin ginagawa tong opportunity or itong company natin. Or kung nasaan ka man ngayon na nakikinig dito sa live namin. So, ako po, pinanghawakan ko lang talaga yung deepest why ko. Kasi sabi ko, parang wala na akong nakita na opportunity na pwede. Actually, mayroon ako nasubukan pero nag-fail nga ako. Kaya nung nakita ko, sabi ko parang dito lang ako, hindi ako lalayo sa Pilipinas, pero pwede ko siyang tuparin yung pangarap ko. So doon ako nag-hold. Pinanghawakan ko 'yon. Okay, sa pinanghawakan ko 'yon kasi kaya ko siya ginagawa talaga, guys.
that time kasi yung father ko kakamatay lang po niya 2022. So hinahabol ko po yung life ng father ko kasi 60 plus na siya. So sabi ko, okay lang ako mahirapan, okay lang ako magutom, okay lang ako na ganito yung experience ko kasi medyo bata pa naman ako eh. Pero yung father ko, may edad na siya. So sabi ko, okay lang, ilang taon ako mahirapan, basta makabawi lang ako sa father ko. So yun po talaga pinahawakan ko, yung gusto kong mahabol, yung time. Kasi yung father ko, nasa edad na po siya. Mhm. Kaya kung totoo yung deepest why mo ngayon, na pinangahawakan mo yan, I doubt na magi-give up ka kahit anong pagdaanan mo. Yeah, Mhm. totoo. Balikan niyo lang yung why. Tapos mahihimas-masan kayo. Oo, kaya pala. Kasi minsan distracted tayo. Lalo na sa mundo natin ngayon, ang daming distractions. Parang either yung ginagawa mo or yung mga taong nakapaligid sa'yo or yung social media na lang din, yung gadgets, ang daming distractions. Tapos, ang dami ring opportunity na minsan di na rin natin alam kung ano yung talaga yung gusto nating gawin. Ako, guilty ako dyan. Ang dami ko na rin sinubukan. Hindi lang basta yung sa negosyo, pati sa career, lahat gusto kong gawin. Pero alam mo yun, wala kang natatapos. Puro ka lang simula. But pag Coach, medyo na... Sige po. so coach, baka makalimutan ko. Okay lang ba i-share, may bat-in lang ako? Sige. Meron lang akong gustong i-share doon sa sa career. Sige, gusto ko yan. So, sa mga nakikinig dito no, sa live natin. Guys, madalas naririnig natin na kung para sa'yo yung naka-destiny. Tama? So ako po, di ba lahat naman tayo, binigyan tayo ng choice of freedom ng higher creator ni Lord. Di ba? So malaya natin gawin kung ano yung gusto natin gawin, either masama or mabuti, pero meron yung consequence. Di ba? Eto, lagi ko rin sinasabi to sa mga leader ko, na kung ano man yung pinili mong career, okay, or craft, kailangan mong panindigan yan. Kailangan naka-mindset ka na hindi 1 taon, hindi 2 taon, kundi 10, 10 years. Bakit? Kasi, like, kung titignan natin yung mga magagaling na sa sports na lang, sila Michael Jordan, sila Stephen Curry, di ba? Ilang years ba silang nagbabasketball? Bago sila nakilala ngayon sa career nila. Yung mga kakilala natin na singer na magagaling, kung titignan po natin, kung babalikan po natin yung life nila, ilang years na ba sila kumakanta? Di ba? So, wag na tayo lumayo. Sa Pilipinas na lang, si Manny Pacquiao. Bago siya naging Manny Pacquiao, bata pa lang yan, nagtitraining na. Tama? So, yun yung reason. Ito, pag-usapan natin sa school. Do you think magiging doktor ka kung hindi ka dadaan sa proseso ng elementary, high school, college? Do you think magiging accountant ka o engineer kung hindi ka dadaan din sa proseso na kailangan mo ng elementary, high school, college? Ilang years yung kailangan mong gugugulin para ma-master mo yung craft na yon. Di ba? Araw-araw, aaralin mo, susunod ka sa teacher mo, gagastos ka, bago mo marating yung gusto mo. Tama, same din. Okay, same din sa ibang craft o lalo na sa network marketing na ginagawa natin. Hindi 1 taon, hindi 2 taon. Maling mindset po yun. Kaya dapat siguraduhin mo ngayon pa lang, ano ba talaga yung gusto mo? Saan mo ba nakikita yung sarili mo na magiging successful ka? Hindi 1 taon, hindi 2 taon. Bakit? Kasi kung alam mo sa sarili mo na 5 taon, 10 taon, na hindi ka magiging successful pa, kasi nasa proseso ka ng pag-aaral, nasa proseso ka na dinidevelop mo yung sarili mo, yung character mo, dapat naka-mindset ka na pag ikaw, na-develop mo yung sarili mo, gumaling ka, nagkaroon ka ng skills na kailangan mo, doon na ibibigay sa'yo yung goals mo. Yan yung maraming mistake na mga nasa network marketing. Okay? Nahihirapan lang sila ng 1 taon, 2 taon, nag-give up na. Diba? Guys, anong craft, anong skills, ang aaralin mo na hindi ka dadaan sa proseso? Sige nga, wala po. Kahit gusto mong maging successful sa boxing, sa pagkanta, o gusto mong maging engineering, gusto mong maging doctor, gusto mong maging nurse, it takes time bago mo ma-master yung craft na yon. Same sa network marketing sa company natin. Dapat ngayon pa lang, panghawakan mo na never ka mag-change ng craft kahit anong mangyari.
Di ba? Eh, okay sana kung 2 taon may naging doktor agad, hindi na dumaan ng college. Okay sana kung walang nurse na hindi dumaan ng 10 taon na sa pag-aaral. Di ba? Kasi kung ngayon pa lang, hindi malinaw sa'yo kung ano talaga yung gagawin mo sa buong buhay mo o kung saan mo kukunin yung yaman mo, believe me, ngayon pa lang, masasayang na yung oras mo, masasayang na yung time mo. Bakit po? Bakit ko po sinasabi yan? Yan lang po yung pinahawakan ko eh. Ang iniisip ko lang dito, nag-aaral ako, kailangan ko matuto ng skills, kailangan ko mag-improve. Sabi ko sa sarili ko, okay lang nga, 10 taon eh. 10 taon, 5 taon bago ako kumita, okay lang sa akin. Bakit? Ang kino-consider ko dito, para ako nag-aaral. Na after kong daanan yung pag-aaral na yan, sa pinakadulo, doon ko makukuha yung pangarap ko. Kaya akala ng iba, 6 months, parang feeling nila, hindi para sa kanila tong journey na to, hindi para sa kanila tong live good. Eh, napaka-unfair naman ni Lord kung hindi para sa'yo to. Di ba? Napaka-unfair naman ni Lord kung kami lang yung tinadhana dito, tapos ikaw hindi ka tinadhana na maging successful dito. Tama, mali. Kasi madalas na, parang excuses na lang natin eh, na merong nakalaan siguro para sa akin, baka nakatadhana ako sa ibang craft, nakatadhana ako sa ibang profession, di ba? Excuses na lang natin yun eh. Di ba? Kapag ikaw, promise, pag tinaga mo sa bato, pinanindigan mo na dito ka magiging successful kahit anong mangyari, na dito mo makukuha yung million mo buwan-buwan, di ba? Like yung mga coach natin, dito mo makukuha yung marami mong passive income, hindi ka na magsasayang ng oras, hindi ka na magsasayang ng time. Bakit? Kasi alam mo na dito ka na talaga magiging successful. Pero kung ngayon pa lang, okay, kung mag-quit ka rin pala ng 3 taon, 5 taon sa network marketing industry, I suggest na wag ka na mag-network marketing. Hanapin mo na yung craft na gusto mo kasi sayang lang po yan. Di ba? So, yun po dapat. Ngayon pa lang, ngayong gabi, kausapin mo yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Saan mo nakikita yung sarili mo years from now? Saan mo makukuha yung mga passive income mo, yung mga business na itatayo mo? Tapos, do your own research. Mag-research ka. Di ba? Magtanong ka. Gaano ba kadami yung yumaman sa ganitong business? Gaano ba, ilang rate ba yung yumaman sa pagboboxing kung gusto mong yumaman doon? Gaano ba yung naging successful sa larangan ng pagkanta, sa pagbablog? Diba? Magkaroon ka ng research para at least, ngayon pa lang, hindi na sayang. Diba? Like sa akin, alam ng mga leader ko na nakikinig siguro dito, alam nila kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay. Okay, kung para sa akin, lahat ng hirap ng buhay, pinagdaanan ko na. Pero kung nag-quit ako, kapag nagkaroon ako ng excuses sa sarili ko na hindi nakatadhana sa akin ng network marketing, siguro wala na po ngayon ako sa Live Good. Pero dahil naintindihan ko po yung process na bago ka gumaling sa isang bagay, bago ka magkaroon ng skills at ibigay sa'yo yung gusto mo, dadaan ka talaga sa proseso. Kaya yun po yung reason bakit maraming mga mabilis nagko-quit. Kasi hindi po nila naintindihan na may 10 taon talaga, minsan nga 15 years, ang kailangang daanan. Di ba? So, wala talagang shortcut sa success. Proseso talaga. Proseso. Yung iba nga, dagdag lang, yung mga nurse nga, di ba? Minsan, pagka-graduate, magbo-volunteer pa sa mga hospital, walang bayad. Mga mission. Sabi nga ni Coach Steve dito, Coach, parang working student tayo habang nag-aaral. Habang pinag-aaralan natin yung pinasok natin, kumikita na. So, tama naman. At least kumikita habang nag-aaral. Sa iba nga, di ba, mag-aaral ka muna bago kumita. Totoo. And yun. Any questions? May question pa ako kay Coach Nix. Kasi nakwento niya, baka kasi akala ng viewers natin puro hirap sa Live Good or what. Pero curious ako kung nahirapan ka ba sa Live Good? Kasi puro hirap yung nakikwento niyo sa network marketing. Baka yes, Coach. matakot sila. Okay. Yeah. So, actually guys, walang madali sa pagyaman, walang madali sa pagkakaroon ng magandang buhay. Okay? Kasi kung madali yung pagkakaroon ng magandang buhay, madali yumaman. Dapat lahat ng nasa Pilipinas mayaman na.
Mhm. Di ba? So, actually, sa lahat ng mga viewers, hindi madali. Okay? Actually, kahit ano naman eh. Kahit naman anong pasukin mo, kahit nga sa trabaho mo, kahit hindi ka nga mag-business, hindi ka pumasok sa network marketing industry, nahihirapan ka din naman eh. Di ba? Mm. Napapagod ka rin naman. Hindi naman madali sa'yo yung gigising ka ng umaga. Hindi naman sa'yo madali yung uuwi ka ng late. Pag-uwi mo, pagod na pagod ka, tapos kinabukasan, gigising ka ulit ng maaga. Di ba? So, in any opportunity, trabaho man yan, negosyo man yan, guys, hindi madali. Pero, sa ginagawa naming industry, network marketing, okay, alam niyo po ba na araw-araw may nagiging milyonaryo sa network marketing? Di ba? I-search niyo po yan sa Google. Araw-araw may nagiging milyonaryo sa network marketing. Araw-araw. Hindi lang po isa. Hindi lang po dalawa. Okay? So, dun pa lang sapat na yun para ito yung piliin mo na craft. Tama? So, hindi madali, pero worth it. Okay? Bakit? Kasi yung first, ano ko po sa Live Good, yung first 3 months ko, wala akong naalala na meron akong masarap na tulog. Okay? Kasi ang pinaka-konti kong presentation nung ako nagsimula, ng first 3 months, okay, 5. Pinaka-konti na po yung 5. Kasama na po dyan yung mentoring, yung duplication. 5 hanggang 3 months. Kasi may goal ako mag-platinum. Gusto ko, bago magpasko, mag-platinum ako para masaya naman yung Pasko ng pamilya ko. So, hindi madali ng 3 months. Okay? Kulang 1 oras, 2 oras yung tulog ko pagkagabi. Mouse ako. Diba? Nakakapag-lunch na ako 4 p.m. imbis na 12 p.m. Diba? Pero guys, after ng 3 months na yon, until now, passive income po tayo. Kumbaga, masasabi ko na duplicate tayo. Diba? So, yun po. First lang po yung hirap. Pero pag na-duplicate mo, na-leverage mo yung sarili mo, magkakaroon kang tinatawag natin na time freedom and money freedom. Sa ngayon po, since bago pa lang po kami, okay, hindi naman po kami yung overhype, no? So ako, hindi pa ako sobrang successful. Actually, hindi man ako successful pa. Pero sinisipagan natin para makarating tayo doon. Pero ang point ko dito, okay, ang isa sa pinakasikreto talaga ng pagiging successful, yung tinatawag natin na leverage. Diba? Pag na-leverage mo yung sarili mo, darating yung time na kahit actually hindi ka na kumausap, kahit kasama mo yung pamilya mo, ako, yung pamilya ko ngayon, kasama ko sa bahay. Diba? Sa bahay lang ako ngayon. Dati, nung ako nagsisimula po sa Live Good, ng first 3 months, alam na mga leader ko yan na nakikinig right now dito. Diba? Araw-araw, gabi-gabi ako nasa labas. Madaling araw na akong umuwi. Pero nung na-build ko yung network dito sa Live Good, siguro after 3 months, yun, hindi na ako halos nagpupuyat. Hindi na yung sobrang ang dami ko nang kinakausap. Kasi momentum na po yung team ko that time. Kaya yun guys, so ano na ako ngayon, 15 months. Okay, 15 months na po ako sa Live Good. And matatandaan ko po na first 3 months lang yung talagang sobrang pagod ko. Puyat ko, gutom ko. Pero after ng first 3 months until now po, alam po ng mga leader ko yan, talagang literal na passive income kami. Galing. 3 months na hato na araw-araw talaga. Actually, may nadaanan nga ako sa post ni Coach Nix eh. Parang yung kinita niya sa Live Good, parang malaki pa yung kinita niya sa pag-abroad. Yes. Kaya sa mga po, may message ko sa mga Live Good na nandito ngayon. 'Di ba? Nakita ko si Coach Carlo. Shout out. Isa sa platinum. Hello po. Isa sa platinum leader po natin sa team. And nako, sobrang galing po niyan ni Coach Carlo. Idol ko po 'yan. So yan po yung kauna-unahang nag-platinum sa buong team ko. Na naunahan pa ako. Grabe, sobrang galing niya ni Coach Carlo. Shout out, Coach. Wow. So, yun po, actually, ang advice ko sa mga nagli-live good right now, or kung ikaw, mapapanood mo to na nasa ibang kumpanya ka, galingan mo na ng first 3 months, 6 months, o isang buong taon. Itodo mo na. Itodo mo na yung pagod mo, yung puyat mo, yung mamamaos ka na. Diba? Itodo mo na. Bakit? Kasi, same din naman eh. Same din naman na after 2 years, yun din naman yung gagawin mo eh. Diba? At least, yung first 3 months mo, yung first 6 months mo,
Yun lang yung todo, pagod ka, nagugutom ka, napupuyat ka, pero after nyan, hindi mo na yan babalikan pa masyado. Okay, I'm not saying na hindi ka na mapapagod, hindi ka na parang mapupuyat, pero ang point ko dito, hindi na yun ganun kalala yung first 3 months, first 6 months mo. 'Di ba? So, lahat po ng mga nasa network marketing right now, mag-goal ka ng 6 months. Sabi mo, 6 months lang, drop everything muna. Okay? Kumbaga, lahat po ng mga makakaistorbo ngayon sa'yo, alam mo yan eh. Isulat mo. Isulat mo ngayon. Alam mo sa sarili mo ano yung nagba-block. Pwede yung Netflix, pwede yung excuses mo na lagi kang natutulog ka ng maaga, 'di ba? Ano pa? Basta alam mo sa sarili mo kung ano yung nagba-block sa iyo para hindi ka magka-momentum sa Live Good o sa company na meron ka ngayon. Isulat mo lahat 'yan. Okay? Isulat mo lahat 'yan. Tapos kausapin mo yung sarili mo na first 6 months to 1 year lang na hindi mo gagawin 'yan. Didisiplinahin mo yung sarili mo. Okay? Wag mo gagawin 'yan. After mo magka-momentum, lahat ng sinulat mo na 'yan, pwede mo nang balikan 'yan. Bakit? Yun po yung sikreto ko. 'Di ba? So after yung first 3 months, hindi ako nanood ng Netflix, hindi ako pumunta ng basta lahat po ng mga nagba-block. Bakit? Kapag hindi mo alam kung ano yung nagba-block sa iyo, o madalas alam natin, pero dahil hindi tayo aware, paulit-ulit siyang nangyayari. Kaya ang advice ko po ngayon sa inyo, kung gusto niyo makapag-build ng momentum, okay? Ng first 3 months, ng first 6 months or 1 year, ngayong gabi bago ka matulog, isulat mo lahat. Okay? Di ko alam kung 10, 20, basta isulat mo lahat. Tapos bago ka matulog ngayon, bantayan mo yung sarili mo. Disiplinahin mo yung sarili mo. Na first 3 months, 6 months lang, na never mo gagawin yan. Focus ka lang sa goals mo. Focus ka lang sa kakapost, kakakausap ng tao, sa presentation, kaka-attend ng Zoom. Okay? Eto guys Ito po yung sekreto ko. Isulat mo lahat ng mga makakaistorbo o makaka-block, discouragement, and isulat mo naman dito sa kabila. Yung makakatulong sa'yo para makapag-build ka ng momentum at makuha mo yung goals mo. Okay? Ngayon, itong dalawa na to, i-apply mo yung disiplina, kausapin mo yung sarili mo, magkaroon ka ng self-talk, okay? Dapat, kung pwede, araw-araw mong nababasa yan, umaga pa lang. Okay? Bago mo simulan yung umaga mo, basahin mo na lahat yan. Oh, nakita mo, bawal mag-scroll sa timeline mo. Di ba? Kaka-scroll, sayang yung time. O bawal yung manood ka muna ng Netflix. Okay, bawal mo na to. O bawal mo na yung makikipag-party ka sa ganito. At least, nire-remind mo yung sarili mo. Promise, pag aware ka sa dalawa na yan, 6 months to 1 year, makakapag-build ka ng momentum. Kasi nakita ko po talaga yung bakit bumabagal, makapag-build tayo ng momentum. Kasi lagi po natin ginagawa, araw-araw, yung mga hindi naman makakatulong para makuha natin yung pangarap natin. Yun lang po yung sekreto ko, dalawa lang. Pag ako nagdi-network, automatic isusuot ko na lahat. Kasi sabi ko nga po sa mga nanonood dito, ang dami ko ng kumpanyang sinalihan. Bakit? Bawat company ko na pinapasukan, kahit papaano nakakapag-build ako ng momentum ng team. Hindi ganun kalaki income po kasi isang 1 year pa lang nagsasara na yung kumpanya. Natural, hindi tayo makakapag-build ng solid na momentum. Pero ang point ko po dito, at least 1 taon, kahit papaano nakakapag-build ako ng team. Okay? Ang ginagawa ko po, pag ako nagsisimula ng 90 days program, first day pa lang, isusulat ko lahat ng mga hindi makakatulong, ang mga magpapabagal sa goals ko, then isusulat ko yung mga makakatulong sa akin para makuha ko yung goals ko. At araw-araw ko po, binabasa yung dalawa na yan. At binabantayan ko yung sarili ko, dinidisiplinahan ko. Kaya kahit wala akong upline, di ba? At andito yung coach ko, si Coach Mark. Coach, shout out. So ano ko po yan, direct sponsor ko dito sa Live Good. And sobrang thankful ako kasi na-timing ako na nag-join ako sa kanya. Hindi niya po ako ni-recruit. Okay? Nakita ko po na nakasama ko po yan sa past company ko. Nakita ko na mabuting tao yan. And buti na lang nakasama tayo sa tamang tao. Pero yan, si Coach Mark, hindi niya po tayo tinulungan sa hindi niya tayo pinag-talk
Pero siyempre, alam ko naman na sobrang laki ng team ni Coach Mark. Di ba? Kumbaga, guys, eto lang. Dapat bonus na lang sa'yo may upline. Okay? Sa akin, bonus na lang sa akin may Coach Mark. Pero sobrang thankful ako kasi mayroon akong Coach Mark. Pero kung gusto mong lumaki yung team mo, gusto mong pumutok, dapat sa company natin o sa company na ginagalawan mo ngayon, okay? Dapat isipin mo na wala kang upline. Upline mo sarili mo. Yun yung gawin mo. Tapos, yun guys, balikan ko lang sa kanina. Isulat mo lahat. Okay, kung gusto mong makapag-build ng momentum ito na po yung pinaka-ano. First 90 days, ito yung pinakamahirap actually. Pinakamahirap makapag-build ka ng momentum. First 90 days muna. O kung hindi mo kaya 90 days, edi 1 month na lang muna. First 1 month, 30 days. Huwag ka matutulog ngayong gabi. Ito para to sa mga gusto makapag-build ng momentum. Gusto kumita ng 7 digits ng isang taon. Kung ikaw gusto mo to, gawin mo to. First 1 month, first 90 days, it's up to you. Okay? Hindi to madali. Sasabihin ko na po sa inyo, sa mga lahat ng mga nakikinig kayo, hindi to madali. Bakit? Disiplina to Okay? Isulat mo lahat. Hindi po 30 lang. Sobrang dami niyan, mga makakadistract para makapag-build ka ng momentum. Sobrang dami niyan. Isulat mo lahat ng mga makakadistract. Alam mo naman, common sense lang naman yan Diba? Alam mo naman kung makakatulong o hindi. Sulat mo lahat. Yung mga hindi makakatulong, tapos isulat mo naman sa kabila yung mga makakatulong. Okay? Ang gawin mo lang, yung mga makakatulong na sinulat mo, tapos bantayan mo yung sarili mo na araw-araw, kung pwede, oras-oras, basahin mo yung mga hindi makakatulong. Promise, first month, first 90 days, or first 6 months, sisiguraduhin ko sa'yo pag nadisiplinaan mo yung sarili mo at ginawa mo to, maniwala ka sa akin, makakapag-build ka ng momentum. Hindi man momentum, pero makikita mo yung changes. Kasi nakita ko na po talaga yung nagpapabagal bakit hindi tayo makapag-build ng momentum. So, yun, ang dami kong sinabi, Coach, no? Galing. Actually, totoo yun. Kaya hindi ka namin din ini-interrupt kasi yung sinabi mo, talagang tagpi-tagpi siya Yung nabanggit, ang pinakagustong part doon is yung nahirapan ka sa una, ngayon nag-e-enjoy ka na. Yung dati na wala kang time sa family kasi lagi ka nasa labas. Ngayon, most of the time nasa bahay ka na. And gusto ko yung part na parang sa una mahirap talaga. And but eventually, pag nagkakaresulta ka na at kumikita ka na, nandun na yung enjoy part. Kasi ang tendency kasi ng tao ngayon, mahirap kasi sa tao yung delayed gratification Yung parang kumita ngayon, bukas i-enjoy na nila Alam mo yun? Sa trabaho, ganyan, di ba? Nakita ko, ako guilty rin ako, naging ganun din naman ako, na parang may trabaho ko ngayon, kailangan may party ako sa weekend. Alam mo yun? Yung parang, kasi deserve ko to. Pero wala doon yung totoong success For myself, yun yung nakikita kong naging issue. Pero ang daming nabanggit ni Coach Nix na talagang napaka-solid. So, sa mga kapanood nito sa replay, i-playback nyo, ang dami nating matututunan. And bago ko kayo ibato kay Coach Aita, kay Coach Sigrid, mag-hi lang ako. Quick hi kay Coach Joel Carbonell sa South Bay sa US. Yan. So, bisitahin nyo ang kanyang Live Good Cafe. And marami ang nagtatag, good evening po, Coach. Ayun. And sabi ni Sir Robin, share Dan, Mentor Nix, Live Good, number one. Oh, yun. Medyo na tayo na. Number 1. Yan. So maraming nagtatag, maraming salamat. Pasensya na kung hindi namin mabasa lahat, but ayun. So shoutout sa inyong lahat dyan. And yun. Yung mga niready kong question, nadaanan na sa lahat. So hindi ko na siya ibabato ulit kasi. Pero ang galing, 'di ba? Yung parang yung mga habits na bakit tayo bumabagal sa pag-grow, o bakit mga habits na nagpapahirap pa rin sa atin, nadaanan niya na. And kung bakit natin talaga kailangan seryosohin si Live Good. So, ang tanong ko na lang, bago natin i-end kasi
na tayo ng over 1 hour mark. Magto 2 Kamusta? hours na. Ang bilis ng oras. Yan. 1 hour na And, pala Bilis ito, ng coach. oras. Pagkwentuhan lang, di ba, Coach Nix? Ganyan Oo nga. namin Akala ko, binibudol. 5 minutes pa lang tayo, coach. Ganyan, First ganyan leg mo namin, to. First leg mo to, coach. Oo ganyan nga, namin grabe. nabubudol First yung leg mga na pala. guests. Ganyan namin nabubudol yung mga guests namin. Kasi sinasamantala na namin habang, alam mo yun, kasi alam naman namin na busy ang mga coaches. Siyempre yung mga team din. Ang pinaka gusto ko lang malaman, kasi nabanggit niya, marami na rin siyang binigay na tips para mag-grow. Sabi niya kanina, bonus na lang ang upline, ang mentor. Dapat ang sarili natin ang upline natin. But as a leader, nakita namin kung gaano kagaling na leader si Coach Nix. So, pero bigyan mo naman kami ng konting tips, Coach Nix. Paano mo ba minomotivate yung team? Okay. So, what do you motivate your team? So, actually, ang daming dito, meron ako nakitang mga members natin, mga leaders na nakikinig. So, hindi ko na po kayo may isa-isa, pero yun nga, nakita ko dito si Coach Mark, ang aking direct sponsor. Coach, thank you ulit sa'yo, kasi kung hindi dahil sa'yo, baka mali yung apply na sinamahan ko, baka hindi tayo makarating ngayon kung nasaan tayo. So, Coach Mark, shout out. Coach So, Martnell. yun. Martnell ba yan? Coach Martnell? Coach Mark narito. Oh, hello po, Yes. Coach Mark. Hello po. So, shout out. So, how do you motivate your team? So, motivate, actually, marami, pero ang isa sa way ko ng motivation is deepest why lang din. Diba? So, halimbawa, kasi ang motivation, nawawala siya. Halimbawa, may isang leader ako, minamotivate ko siya na, kaya mo yan. Diba? Normal lang na-reject. After, yung oras na yon, motivated siya. Mataas ang energy niya. Pero pag hindi ko na yan kasama, automatic alam ko, diba? Automatic manghihina na naman yan. Mawawala na naman yung gigil niya sa live good. So, ang isa sa ko, coach, yung deepest why. Like, for example, parang walang nangyayari. Tapos, sinasabi sa akin na, coach, hindi ko pa nakukuha yung result ko na ganito. Sabi ko, ano bang reason bakit mo ginagawa tong live good? Diba? Umuwi ka sa bahay nyo. Diba? Tignan mo yung bahay nyo. Kontento ka na ba sa bahay na tinitirahan nyo ngayon? Diba? Yung parents mo. Diba? Buhay yung parents mo. Sa'yo ba, okay ka na ba na hindi makabawi sa kanila? Diba? So, pwede mo naman hindi gawin si live good. Hanap pa ng ibang opportunity. Pero ano yung opportunity na sa maikling panahon, pag sinipagan mo, ginalingan mo, mahabol mo yung time. Kasi yung time yung hinahabol natin dito eh. We never know what happens tomorrow. Pero masasabi ko sa network marketing, ito talaga yung, pag talaga dito mo sinipagan, dito yung mabilis yung success. Proven and tested naman yan sa ganitong industriya. So lagi ko lang sinasabi, coach, ano ba yung dahilan mo? Punta ka sa bahay nyo, tignan mo yung bahay nyo, kontento ka na ba dyan? Okay, so yung parents mo, kausapin mo, makipagkwentuhan ka. Diba? Ano ba yung pangarap mo sa kanila? Tapos yung mga kapatid mo, makipagkwentuhan ka sa kanila, ano ba, may pangarap ka ba talaga sa kanila? Okay, kung may asawa ka ngayon, may anak ka, anong pangarap mo sa anak mo? Balikan mo lang. Hindi na kita kailangan i-motivate. Tignan mo lang yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, yung reason bakit ka nagsisipag. Sapat na motivation yun para magsipag ka. Kasi kung i-motivate kita ngayon, ipupush kita ngayon, believe me, after nating maghiwalay, down ka naman pagka meron ka nang na-encounter ng negative. Pero kapag araw-araw nakikita mo yung reason bakit ka magsisipag, araw-araw kahit hindi mo ako kasama, magsisipag ka. Diba? So, yun lang, coach. Kumbaga, ano ba reason bakit ka nagsisipag? Lagi ko lang po pinapa-remind sa kanila yung deepest why nila, bakit nila to ginagawa. Then kapag naalala nila, o nga no, yung father ko ganito, yung mother ko ganyan, o nga no, yung bahay namin pag-uwi, di ba? Hindi ito yung pangarap kong bahay sa mag-ina ko. After nun, coach, kahit hindi ko i-motivate, syempre kahit sino naman eh. Magsisipag talaga kasi nare-remind talaga sila. So yun po, yung deepest why, pinapaalala ko lang po lagi.
Ang galing nun. Ang galing. Actually hindi yun yung ina-expect kong sagot. I mean, akala ko magiging technical ka, pero nagustuhan ko yung hindi talaga mamo-motivate yung tao kapag hindi nila naaalala yung reason kung bakit nila ginagawa yun. Maraming salamat. Ang ganda ng pagkakasabi mo dun kasi parang, yun nga sabi ko kanina parang ini-expect ko yung technical part ng negosyo. Pero 'pag meron ka talagang malalim na dahilan, yung technicality napakadali na lang. Actually, madali naman yung negosyo itself. Yung technicality ng negosyo sa Libgood, madali naman eh. Yung proseso, mahirap, yes. Pero basta yung why lang yung bitbit mo. You'll never go wrong. Yes, Coach. Batin lang din ako. Sa lahat ng mga nakikinig dito, kahit even naman sa mga vlog ko, shout out, singit ko dito yung vlog ko, baka naman Ayun, follow na masingit tayo para mahit na po natin yung 1,000 subscribers kasi parang nasa 15 na lang yata yung kulang, 15. So, Sa 1,500. YouTube ba yan? Yes po, YouTube. So, Okay. yun po Sige. yung Coach. Plus 3 na yan. thank you, Coach. So, Tapos yung mga na vlog ako. ko doon, thank you po. So, yung sinishare ko sa mga vlog ko, and lahat ng sinishare ko is based on my experience. So, lahat, hindi po ako nagsishare ng hindi ko po na-experience. Kaya ito po yung sinare ko po sa tanong ni Coach Arnold kasi sabi ko nga po, lahat ng hirap pinagdaanan ko na sa network marketing. 'Di ba? So, kumbaga, lagi ko lang binabalikan, ano bang reason bakit ako nag-network? Father ko. Kasi may edad na siya. Anytime. Alam naman natin, pag may edad na, anytime. 'Di ba? Tapos nakikita ko yung mga family ko. Hindi okay yung sitwasyon nila. 'Di ba? Coach, alam niyo po ba, ito, simula nag-network ako, wala akong, sa first company ko, yung isang upline ko si Coach Lexter, siya yung nag-guide sa akin siguro mga 2 months. Pero after nun, wala na akong upline na nag-guide sa akin, actually, until now. Walang nagpo-push sa akin, wala. Ayun, alam ni Coach Mark yan sa Live Good. Bakit? Kasi malinaw sa akin bakit ko ginagawa to eh. At ikaw, kapag malinaw talaga sa'yo, yung gaya nga po ng sinabi ko kanina, yung deepest why, no one can stop you. Pag alam mo yung deepest why mo, bakit mo ito ginagawa. Kasi yung skills, may ano yan, nakakatulong naman. 'Di ba? Nakakatulong naman din yung training, pero bakit maraming magagaling? Bakit maraming mga nagte-training? Bakit hindi sila nakakatawid? Kasi nakafocus sila dun sa sa current sa situation nila. Nakakalimutan nila yung deepest why nila. Bakit nila ginagawa yung negosyo. So, yun lang po, ganun lang po ako mag-motivate. Ganun lang po, hindi ko na po talaga, yes, Coach. Ang galing no, totoo yun. Yung nabanggit mo kanina na maraming talaga magagaling skills-wise, magaling sa computer, magaling magsalita, magaling magganito. Pero bakit nga naman may mga ganong tao na hindi nakakatawid? Totoo yun, ang galing. Diba? Salamat, sabi ni Coach Gina. Salamat, coaches. Ang dami ko natutunan ngayon. Yun naman ang goal natin is matuto ulit or mas matuto pa. Yun. So, okay, coaches, Coach Ira, Coach Sigrid, kasi alam ko bitin to, kailangan natin ng mga 5 hours kay Coach Nix para matuto. Pero sabi nga niya, para mas marami tayong makukuha sa page niya, sa Facebook page niya at saka sa YouTube niya. So follow and subscribe tayo kay Coach Nix. Ayoko man tapusin, but bitin talaga. Pero babalikan tayo ni Coach Nix kasi malapit na siya mag-diamond. So, Coach, kiniklaim pa natin. Nakaka-excite yan. So, Lahat bago tayo makikita doon. Yun. So, Coach Pero, Ay, Coach, may gusto kong ano sabihin? Sige po. Sorry sa batin, Coach. Pero nagulat ako, malagpas 1 hour na pala tayo. Parang feeling ko parang 15 minutes. Kasi ang light ng kwentuhan eh. Ganito talaga. Ang bilis. Yun yung role, yun yung trabaho ko dito. Chill lang tayo. Kasi baka mamaya mapuyat ka namin. Siyempre, mas late sa Pilipinas. And alam ko marami ka pang naka-line up na gagawin. And siyempre, nirespeto rin namin yung time. Mo, especially. So, yun.
hopefully magka-part 2 tayo kay Coach Nix. Pero Sure, bago Coach, natin tapusin, meron bang gustong sabihin, Coach Ai? Ako gusto ko Take lang away. mag-thank you. Gusto ko lang mag-thank you kay Coach Nix. Ang ganda ng mga sagot mo dun sa mga simple questions ko. Ang dami mong import na advice, lalo na sa mga nanood ngayon. Like sabi ni Coach Gina, ang dami daw natutunan. Thank you for sharing that. I think kaming tatlo din maraming natutunan sa sinabi mo. Diba? Yung 3 months talagang na walang tulog and everything. Grabe yun, diba? Kasi syempre, full time mo yung Live Good. Baka isipin na iba na kailangan nila i-full-time Live Good. Pwede rin namang part-time, para katulad naming tatlo, part-time namin ginagawa. Pero maganda yung dapat nga, yung sabi mo, consistent, yung dedicated ka. Yung kung ma-burn out ka man, siguro nga kailangan mo rin. Kasi kahit sa work naman, ma-burn out tayo lahat eh. So I guess we should at least give ourselves time din, mag-relax din minsan kung ma-burn out. Pero babalik pa rin tayo kasi alam natin si Live Good, maganda yung opportunity eh. Kasi hindi naman siya katulad ng iba na kunwari talagang kahit sa pera, burnout ka. Kay Live Good, parang swerte tayong lahat kasi magkano lang yung ilalabas natin. Kumbaga parang, kung sa abroad, kung sasabihin mong dollars yun, actually parang pang-kape-kape lang yung monthly na yun. Kumbaga kung mag-Netflix, mas mahal pa yung Netflix po sa totoo lang. Pero yan. Thank you, Coach Nix. Dami kami natutunan sa'yo. Ayun. Thank you. Sana makita ka ulit namin dito, lalo pag Diamond ka na. Excited kami para sa'yo. Yes. And excited din kami lalo dahil na-motivate mo rin kami ngayong tatlo today. Yes, Thank totoo. you. Parang may naka-prepare pa kayong mga question pero dahil sobrang Oo ganda nga, my parang God. tatlo lang nga yung Kung nag-question. pwede nga rin, kung pwede nga rin talk about natin Live Good, siguro another hour pa yun eh. Actually, gusto ko yung naging run ng usapan natin ngayon. Kasi usually, paano magsimula sa Live Good, alam mo yan, yung parang pero hindi. Wala Kasi pang about Live Good, di ba? More on like, ang journey kasi is more, parang yung journey is more important kasi dun nag-start lahat eh. Di ba? Yeah. Parang, alam naman nila na nag-Live Good tayo. So, kung gusto nila malaman yung Live Good, message nyo lang kami or alam mo yun. So, mag-comment lang kayo sa comment section and we'll be more than happy to help you and assist you. But, alam mo yun, mas maimportanteng marinig natin yung journey ni Coach Nix kung paano siya nag-start at kung nasa na siya na ngayon. And, yun. So, Coach Sigrid, takeaways? Sige. Ang sa akin lang, no, super grateful ako na pinaunlakan tayo ni Coach Nix. Kasi, personally, hindi ko naman siya kakalala. Saka ang nakikita ko lang sa personality niya, yung gigil niya na tumulong. Yes. Oh, yeah. Kasi very open siya. Ang dami kong hinihingi sa kanya eh. Pero, binibigay niya. Yun. Coach Nix, pengin pera. Ayun, saka alam mo ba, yung mga sinishare niya, yung mga techniques, mga sikreto, hindi mo rin masasabi ng basta-basta lang, hindi lang ibang magbabasa ka pa ng libro. Sa kanya, puro talking by experience siya eh. Yung leading by example ba. Kaya, ang sarap lang pakinggan talaga kasi nanggagaling siya dun sa, hindi siya fake ba. Yung nanggagaling siya dun sa experience niya, nanggagaling dun sa kaibuturan ng puso niya. Saka, yung pinaka-the best pa, yung si Lord yung kasama niya, laging yung faith niya, sobrang tindi ng faith niya. Mula pa nung bata pa siya hanggang sa lumaki siya, parang ang nag-guide sa kanya, yung